Isa talaga ang langka sa paborito kong prutas. At ngayong araw, meron nga sa akin nagbigay nito. Bigla nga akong may naisip na masarap na luto dito. At bago ko nga himayin ito, naglagay nga lang ako ng oil sa aking kamay para hindi dumikit yung dagta. Grabe, hinihimay ko pa lang to, natatakam na talaga ako. Ang tagal ko na rin kasi nagkikrave sa langka, kaya lang wala nga akong mabilhan nito. Sobrang bango din talaga ng langka kapag kahinog na. Gustong gusto ko na nga itong papakin, kaya lang meron nga tayo ditong gagawin. Bali, habang hinihimay ko nga yung langka, ito't nagpakulo na pala ako dito ng tubig. Dahil magluluto naman tayo nitong sago. Bali, pakukuluan ko nga lang ito dito hanggang sa maluto. Hinahalo-halo ko nga lang ito para hindi sila magkadikit-dikit. Bili na nga rin pala ako dito ng glutinous rice at magsasalin lang ako dito sa isang mixing bowl. Mga kalahati siguro yung nagamit ko dito. Tapos naglagay lang ako ng paunti-unting tubig. Tapos minasa ko lang ito hanggang sa mag-form na parang dough. After nun, kumuha lang ako ng small amount at binilog ko lang to sabay pinlaten ko. Bali, sa mga oras na to siguro nahulaan nyo na kung ano ilulutuin natin dito. Di ko na nga pinakita yung buong proseso ng paggagawa natin dun sa glutinous rice dahil baka mainip kayo, pare-pares lang naman yung gagawin natin doon. At dito magluluto na nga tayo ng yangit. Bali, pakukuluan nga lang natin itong kakang gata. Yan yung unang piga dun sa nyog. Bali, yung sago nga palang niluluto natin dyan mga ate ay naluto na, hindi ko lang naipakita. Tapos dito nagpakulo lang ako ng tubig at isa-isa ko na nga nilagay yung pinlatin nating glutinous rice. Kapag lumutang na nga ito, ibig sabihin luto na, kaya yan hinango ko na rin. Bali, ang matagal lang naman sa lulutuin natin mga ate itong yangit. Kailangan kasi itong pakuluan talaga hanggang sa lumabas nga yung langis nito. At kapag medyo nabubuo na, kailangan na rin nating halu-haluin. Ay grabe, ito palang mga ate, sobrang bango talaga nito. Ang sarap kaya nitong papakin. At after nyan mga ate, ito sinalang ko na yung aking pan. At nagbuhos na ulit ako dito ng panibagong gata. Naglagay na nga rin ako dito ng asukal. Dito sa asukal, nakadepende sa tamis na gusto nyo. Hinalo ko nga lang ito hanggang sa matunaw yung asukal at inihalo ko na rin dito yung langka. Bali, kung wala nga pala kayong asukal, pwede naman yung sugar. Hinalo ko nga lang to at hinintay kumulo. Katapos itong mga palitaw natin, isa-isa ko na nga ditong hinulo. Haluin lang ulit natin ito para magpantay yung lasa. At pakukuluin hanggang sa medyo maiga yung pinakasabaw nito. At kapag ganito na nga yung itsura, ilalagay na natin dito yung mga niluto nating sago. Grabe mga ate, habang kumukuluto, sobrang bango talaga dahil dun sa langka. Promise, magugutom talaga kayo kapag naamoy nyo to. Bali, konting kulo na nga lang ito pagkatapos nilagay ko na nga yung yangit. Grabe, tingnan nyo naman, itsura pa lang nakakatakam at nakakagutom na talaga. Ewan ko ba bakit bigla akong nag-crave dito. Nakakamiss din kasi kumain nito, lalo't wala na nga nagbebenta nito ngayon sa amin. Sa inyo ba mga ate, may nagbebenta pa nito? At dahil luto na nga ito mga ate, sumandok na nga ako dito. So paano mga ate, tara kain na tayo. At unang kagat, first bite. Pasong-paso na naman siya. Hindi mo na kasi antayin ate ayan lumamig bago lantakan. Grabe naman kasi talaga, nakakatakam amoy pa lang nito. Kaya ayan, kahit hindi pa lumamig ay kinain ko na. Sa bagay, masarap talaga kumain nito kapag mainit-init pa. Medyo nahihirapan nga lang akong kainin dito dahil sinusubo ko yung isang buong palitaw. At ayun mga ate, na-enjoy ko naman nga dito yung pagkain. Kaya craving certified na naman dito ang ate ayan nyo.